Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo mga ka-diaries natin dyan, mga client natin dyan na nagpapa-visa or nag-i-inquire. Marami kasing mga client natin na nagtatanong bakit nga ba may ibang nagpapaprocess ng mga visa or nag-a-apply ng visa na na-deny. So example natin mga ka-diaries kasi ang patok sa atin ngayon is China visa talaga kasi hindi ko talaga maipagkailayan na yun talaga yung malakas sa atin ngayon dahil yun yung maraming nag-i-inquire, maraming nagpapatulong, maraming nag-a-apply na magpa-China visa, nagpapatulong sa atin mga ka-diary. So ngayon, hindi naman lahat na-approve din but majority ng mga filing natin ng China visa is na-approve talaga siya. Pero may iba din na nadi-deny pero rare lang yun, ilan lang yun. Bakit nga ba nadi-deny pag nag-a-apply ng China visa? Bakit nga ba nadi-deny sila? Ito yung mga tips mga ka-diaries. Ito yung iilan sa mga sagot. Ito yung based on my experience or sa mga na-observe ko kung bakit sila na-deny. Ito yung mga ka-diaries. So, una, kasi yung mga requirements nila na mga sinubmit may kulang. Number one, yung bank account or bank cert, bank statement, yung kanilang bank balance hindi enough. So, hindi na proof na kaya nilang ma-afford yung travel nila doon. So, pag below kasi, below yun sa minimum required ng embassy, talagang mababa yung chance na ma-approve ka ng China visa. Kasi number one talaga niyan mga ka-diaries, yung financial capability. So, pag mas malaki yung bank account, bank balance, may chance din na mas malaki yung or strong yung approval ng China visa natin. Next naman mga ka-diaries, isa din sa mga factor kung bakit hindi na-approve ng China visa, yung COE or Certificate of Employment. Kanyari, adult ka na, tapos nag-apply ka, das wala kang maibigay na certificate of employment, nag-explanation letter ka lang, and then wala kang sponsor. So isa din yun sa mga factor kung bakit hindi kayo na-approve. Dahil ang certificate of employment, isa yan sa pinaka-importante na requirements. Kasi pag wala ka niyan, maaaring isipin kasi ng embassy, baka pagpunta mo dun sa China, maghahanap ka lang ng work or hindi ka na uuwi, mag-i-exit ka lang sa kanila. Kasi hindi ka employed dito eh. Unlike kapag mayroon kang certificate of employment, talagang magkakaroon ng credibility yung pag-apply mo kasi isipin ng embassy, hindi to mag-TTNT, hindi to maghahanap doon ng work kasi meron silang work dito sa Philippines. Kasi ang isa pa dyan mga ka-diaries, pag may certificate of employment ka, hindi lang yan basta pasa. Tinatawagan din yan ng embassy kung talagang legit na nag-work ka sa company na yan. Kaya importante sa COE, meron pong company address, company contact number, company email, kasi doon tumatawag yung embassy para i-verify kung talagang nag-work ka doon. Okay? So, sa mga napapansin ko, yun lang yung parang tagilid talaga pag wala kang masubmit na ganun. ITR, pwede kasi mag-explanation letter ka lang depende sa salary mo. So, ang pinakamabigat talaga na reason, isa sa mga factor kung bakit hindi ka ma-approve pag wala kang bank cert na pinasa or certificate of employment. So, yun mga ka-diaries. So, for more information about China visa application mga ka-diaries, message me. At nga pala, hindi lang ako basta nagpa-process lang ng China visa. Marami din po akong ina-arrange or marami din akong ina-assist or tumutulong din po ako kung gusto nyo pong magpa-Japan visa, Korea visa, US visa, Canada visa, Australia, New Zealand. Basta kaya ko mga ka-diaries, try nyo lang po akong inquire. Sisikapin ko pong tulungan kayo. Thank you mga ka-diaries. Message me kung may tanong.